ang ating mga paglilingkod ay pagpapakita ng kabutihan sa iba, ay iniiwan mo ang iyong marka at di gagawa ng mas mabuti ang mundo. Huwag mong pabayaan ang potensyal na mayroon ka upang impluwensya ng iba para sa kabutihan, maging sa pamamagitan ng iyong paglilingkod o hawak. Kaya napakalaki po ng ating role, ng ating layunin sa mundo ito. Ang Diyos ang magtatalaga kung ano yung para sa atin po. Hindi yung gusto natin ang dapat mangyari. Kaya sinasabi natin, oh, bahala na. Binibigay ko na, itinataas ko na sa Diyos kung ano. Dahil ang Diyos ang nakakaalam kung saan tayo dadalhin at saan tayo patutungo sa ating mga buhay. Kaya po kung ano man ang talent na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, huwag po natin itago. Because we are blessed to be a blessing to others. Sana po ay magbigay puri tayo sa ating Panginoon at pagyamanin ang lahat ng biyayang ating tinatanggap. Magandang umaga po sa Maraming salamat po sa tulong aral na ilingali sa atin ng ating kapatid. Tayo papatuloy sa ating gawain sa pagpupulong ng tinapay at pagpupulong sa saro. At tayo po imagin sa page 289. Dear Lord, we break the bread in memory. Ready? Sing.
tawagin si Brother John para po sa pagbasa. Maraming salamat po sa paksa na ibinahagi sa atin ni Brother Nelson sa umagang ito. And napakaganda po nung naging paksa ni Brother Nelson because knowing that specific purpose natin as a Christian, magagamit natin yung ating sarili kung paano natin ita-drive ito para maging magandang instrumento tayo sa iba. Napakaganda po ng topic na ibinahagi ni Brother Nelson. Salamat po. Dumako po tayo ngayon sa isa sa pinakasentro ng ating gawain, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. At ayon kay Apostol Pablo sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verses 23 to 29, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay tumangkot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay lubod at kitang ating mga mata para sa isang panalangin. Diyos amang dakila, banal at ibang makapangyarihan sa lahat. Ang bawat isa po sa amin sa oras na ito, pinagpapasalamat muli sa isang pagkakataon na may pinagkatipon mo upang gambalan ang aming mga gawain sa araw nito, Panginoon, na purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa oras na ito, Panginoon, ay ginaganap namin ang isa sa pinakasentro ng aming gawain, naalalahanin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Kristo. Narito, Panginoon, sa iyong harapan ng iyong mga lingkod, dala ang ubas at tinapay na walang ibadura na siyang sumisimbolo sa katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Panginoon, gamitin mo ang mga bagay na ito upang pagbuklodin at bigkisin ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong pag-ibig at mas lumakas ang aming mga pananampalataya espiritual, Panginoon. Nawa, bago namin tanggapin ang mga bagay na ito, sumaamin ang kapatawaran ng aming mga pagkakasala, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Matid po namin nalalaman, Panginoon, na hayag sa iyong harapan ang lahat ng aming kakulangan at mga pagkakamali. Nawa'y maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng bagay na ito at gamitin mo kami ng mga instrumento, magandang halimbawa sa lahat ng hindi pa nakakaalam ng iyong salita. O Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi namin kasama sa oras na ito ay palakasin mo rin ang kanilang mga pananampalataya at makasama namin sila sa mga susunod na pagkakataon sa paghanap ng bagay nito. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa tanging pangalan ng Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.